Nanlaki ang mga mata niya dahil sa ginawa ni Daphne dito. Daphne, stop! You're killing him! Tinignan siya nito na wala expression sa muka. She's scary. Para nalalambot ang mga tuhod niya dahil sa mga titig na ipinupukol nito sa kanya. Why does she need to do that? Bakit parang sanay na sanay itong makipaglaban? Hindi kaya terorista ito? Killer? Assassin? Parang gusto niyang masuka dahil sa sariwang dugo na umaagos mula sa lalaki. Mabuti na nga lang at medyo madilim sa lugar at walang taong napapadaan, kaya walang nakakapansin sa kanila. Daphne! There's a man behind! Bago pa man niya sabihin na sasaksakin ito mula sa likuran ng lalaking sinipa nito kanina sa muka, ay yumuko na ito habang ang mga kamay ay nakalapat sa semento. Sinipa nito ang lalaki sa gitnang bahagi ng katawan nito ng buong lakas habang nakatalikod. Kagaya kanina ay napaupo ulit ito. Pero bago pa man ito makabangon ay patakbo na itong nilapitan ni Daphne at sinaksak ito sa braso. Napansin niyang nakangiti pa ito habang nakikitang namumutla ang lalaki. Halos sumiyaw ito sa sakit pero bago pa man ito makaagaw ng atensyon ay sinaksak na ito ni Daphne sa leeg. Alam niyang hindi na magtatagal ang buhay nito dahil bumubulwak na ang dugo nito sa leeg. Wala siyang ginawa kundi ang sumigaw habang nagmumura. Ang nakatayo na lang ngayon ay ang lalaking may dalang baseball bat. Ngumisi muna si Daphne nang nakakaloko at pagkatapos ay buong lakas nitong pinatamaan sa noo ang lalaki para tuloy itong kahoy na natumba. Abot hanggang langit ang pasasalamat niya dahil hindi man lang ito nagtamo ng galos. Akmang lalapitan na niya ito nang sumenyas ito na huwag siyang umalis sa kinatatayuan niya. Akala niya tapos na pero hindi pa pala dahil may 3 pang panibago mga kalalakihan na bigla na lang sumulpot mula sa kung saan. Mas malaki ang mga katawan nito kumpara sa mga nauna at bawat isa sa mga ito ay may mga dalaring patalim. Ngayon, patas na ang laban dahil sa magkabilang kamay ni Daphne ay may hawak na balusong na naagaw nito mula sa mga lalaking nakahandusay. Maybe he needs to call the cops. Patakbong sumugod ang mga bagong dating na mga kalalakihan sa kinaroroonan ni Daphne na labis niyang ikinapitlag. Itong balong niyang janitress imbis na matakot tila batuan-tuwa pa sa nangyayari. Patakbo nitong sinalubong ang mga bagong dating na lalaki at buong lakas na sinipa nito iyon sa binti. Halos hindi niya makita ang bawat galaw nito dahil sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Basta nakita na lang niya na nakaluhod ang dalawa habang dilat ang mga mata dahil walang ampat ang pag-agos ng dugo nito mula sa mga leeg. Halos sabay na bumagsak sa semento ang mga ito habang nakadapa. Isa na lang ngayon ang nanatiling nakatayo. Nang akmang lalapitan na ito ni Daphne, nang may bigla na lang nagpaputok ng baril sa direksyon nila. Tumingin ito sa kanya. Joshua, go to your car now! Malakas nitong utos sa kanya pero parang hindi niya maigalaw ang mga paan niya dahil sa mga nasaksihan niya. Go to your car! Huwag ka nang tumitig sa akin. Hindi itong oras para kiligin ka. Saka lang siya natauhan sa pagsigaw nito kaya mabilis pa sa 4:00 na tumakbo siya papunta sa B-Night kung saan nakaparada ang sasakyan niya. Halos sabay lang silang nakapasok ni Daphne sa kanyang sakyan. Pumasto siya sa driver's seat samantalang ito naman ay sa passenger seat. Wala siyang sinayang na oras dahil agad niya itong in-stored at pagkatapos ay pinaharurot iyon. Sino kaya ang mga lalaking iyon? Habang nagmamaneho, panaka-naka niyang tinitingnan si Daphne. Ayusin mo yung pagmamaneho mo, Joshua. Bilisan mo at huwag kang tingin sa akin. Malamig nitong wika sa kanya. Napatingin siya sa side mirror ng sakyan. Tinitingnan niya kung may nakasunod sa kanila. Napanatag lang ang loob niya nang makitang walang nakasunod sa kanila. You're bleeding. Untag niya rito nang mapatingin siya sa braso nito. Kalaunan. Napapreno tuloy siya nang wala sa oras. Let's go to the hospital. Malayo sa bituka ito, Joshua. Kaya ituloy mo lang ang pagmamaneho mo. At huwag na huwag mo kong dadalhin sa ospital dahil kung hindi, kigilitan ko yung leg mo. Maotoridad nitong utos sa kanya na may kasamang pambabanta. Kasalanan mo kasi ito eh. Kanina ko pa sana tinapos sa mga iyon kung hindi ka lang papansin. Totoo naman kasi ang sinabi nito kaya hindi na lang siya nagsalita. Where are we heading, Daphne? Tanong niya rito. Hindi niya kasi alam kung saan niya ito dadalhin dahil ayaw naman itong magpadala sa ospital. Dalhin mo ko sa sementeryo, tapos ilibing mo ko ng buhay. Peloso po nitong sagot sa kanya. Why are you always like that, Daphne? I'm serious here, so be serious too. Sanay niya siya nitong huwag daw siyang maingay. Mag-drive ka na lang, Joshua.
Bahala ka kung saan mo trip pumunta. Kung gusto mo sa motel, ayos lang sa akin. Basta huwag ka nalang muna maingay. Seryoso nitong pahayag. I need you to bring to the hospital, Daphne. Wika niya rito dahil natataranta na siya. Baka mamay maubusan ka pa ng dugo. Ay, bakit ba napaka-nervyoso mo? Malayo nga to sa bituka. Magmaneho ka na lang kung ayaw mo saksakin kita. Ang ingay mo, hindi tuloy ako makapag-isip. Agad naman niya sunod na sinabi nito. Marami siyang gustong itanong kaya lang hindi muna ngayon. Daphne, who are they? Kilala mo ba sila? Tanong niya dito pagkatapos ng ilang segundong katahimikan. Sa ilang araw kasi nanaligaw siya sa Born Events, ngayon lang niya nakita ang mga iyon. At sa pagkakatanda niya wala naman siyang nakaaway. Baka itong katabi niya may ginawa itong kalukuhan kaya sila inabangan ng mga lalaki kanina. Napatingin ito sa kanya. Mga kapitbahay ko yun dati. Balo wala nitong tugon sa kanya at pagkatapos ay pumikit na. Ano sabi mo? Kapitbahay mo ang mga yun? Gulat niyang tanong dito. Tumango naman ito at pagkatapos ay dumilat ulit. Doktor, kasi ako dati, Joshua. Nagtayo ako ng programa sa lugar namin na kung saan lahat ng mga lalaking hindi patuloy ay tutuloyan ko ng libre. Araw-araw nila akong dinudumog sa klinik ko. Umaga, tanghali, hapon, gabi, pati na sa madaling araw. Kaya nangyari, halos wala na akong pahinga. Hindi ko naman kasi alam na halos lahat pala ng tao doon ay hindi pa mga tuli. Bumuga ito ng hangin bago nagpatuloy. Alam mo kung anong ginawa ko? Dahil sa sobrang inis ko, puro may mga kalawang na mga ginamit ko sa pagtutuli. Hanggang sa isang araw, nabalitaan ko na lang na ang ilan sa mga ito'y nag-agaw buhay. Ang ilan naman ay namatay dahil sa impeksyon. Yung mga nakasagupan natin kanina, isa yun sa mga kamag-anak ng tinuli ko. Mahaba nitong paliwanag na kahit nakatuon siya sa kalsada ay malinaw niyang naintindihan ng mga sinabi nito. Oh my goodness! Anya nang matapos itong magsalita. Yun lang ang tanging nasabi niya. Kasalanan naman nila yun eh. Tapos ngayon gagantihan nila ako. Tibay naman ang mga mukha nila. Parang wala lang dito ang nagawang krimen dahil parang hindi man lang ito tinatabla ng konsensya. Hindi naman porket libre, hindi na nila ako patutulugin. Nakakainis sila. Yun ang dahilan kung bakit napadpad ako sa kumpanya mo. Hindi tuloy siya makapagmaneho ng maayos dahil nanginginig ang mga kamay niya. Ano pa kaya hindi niya alam sa pagkatao nito? Baka mamaya magnanakaw din pala ito. Ang galing ko, diba? Natakasan ko sila. Kaya nga nag-aral ako ng martial arts kasi alam ko na darating ang panahon na tutugisin nila ako eh. At hindi nga ako nagkamali. Pero alam mo, Joshua, kung titingnan mo, tama lang naman ang ginawa ko, diba? Nakakastorbo na kasi sila eh. Umiti pa ito ng malapad sa kanya. Simula nung ma-impeksyon ng mga iyon, hindi na sila bumalik sa kliniko. Kaya nakatulog na ako na maayos. Nagulat siya na bigla itong humagalpak ng tawa. Buti na lang. Narinig ko yung usap-usapan ng mga chismosa sa labas kaya ako nakatakas. Galing ko, no? Akala nila mauhuli nila ako ng buhay. Nagkakamali sila. Ako pa? Hindi nila ako maiisahan. Inutusan ni Daphne si Joshua na ibaba na lamang siya sa VNet. Napagdesisyonan niya kasing sumakay na lang ng taxi pauwi sa mansyon nila pero hihintayin niya munang makaalis ito bago siya sumakay. Nagdadalawang isip pa nga ito na sundin ang utos niya kaya naman pinagbantaan niya ang buhay nito. Na kapag nainis siya ay susunod niya ito sa mga lalaking pinatay niya kanina nang walang pakundangan. Kung ayaw daw niya magpahatid sa ospital kahit daw sa bahay na lang niya siya nito ihahatid. Baka daw kasi tambangan pa siya ng mga lalaking nakalaban niya. Ibang klase rin talaga si Joshua. Ihahatid daw siya pero yung kamay nito'y grabe ang panginginig habang nagmamaneho. Akala mo may ground yung manibela eh. Gusto niya nga sana itong yakapin para kumalma ito kaya lang baka lalo itong matakot sa kanya. Napansin niya kasing hindi ito makatingin ng diretso sa kanya habang nagmamaneho. Nakaramdam tuloy siya ng konting awa. Namumutla na rin kasi ito kaya naman sinabihan niyang umuwi na lang at magpahinga dahil maayos lang naman siya. Hindi niya naman sana lalabanan ang mga iyon kung wala itong daladalang mga armas. Akala siguro ng mga lalaking iyon hindi niya nakita na nagtatago ang ibang mga kasamahan nito sa likod ng poste. Kung nagkataon na sinunod niya siguro ang kagustuhan ni Joshua na tumakbo na raw siya at hanapin ang sakyan nito sa parking lot ng V-Night. Malamang hindi pa siya nakakalayo yung nakahandusay na ito sa semento. May nalalaman pang responsibilidad daw siya samantalang kulang na lang ay maihi ito sa takot. Alam niya mag-uusisa ito sa mga nasaksihan nito kanina kaya bago pa man ito magtanong ay nakaisip na kaagad siya ng kwento. Isang kwentong hindi nito kapupulutan ng aral. Manang, si Daddy po. Tanong niya sa isa sa mga katulong nila nang makarating siya sa mansyon. Nasa study room po, ma'am. Kasama po si Sir Ethan.
Magiliw na sagot nito at bumalik na ulit sa ginagawa. Agad naman siyang nagtungo roon. Pagbukas niya ng pintuan ng study room ay nabungaran niya ang dalawang lalaki na magkaibang ekspresyon ng muka. Ang ama ay nakaharap sa computer habang nakakunot ang noo. Samantalang si Ethan naman ay nag-strum ng gitara at masaya pang kumakanta. Kaya siguro masama ang ilat siya ng mukha ng kanyang ama dahil parang umiiyak si Ethan. Kahit sino naman kasi masisira ang araw kapag yung naririnig mo ay parang isang sirang plaka. Napatingin sa kanya si Ethan habang nakangiti at pagkatapos ay itinuloy na nitong ginagawa. Gustong gusto talaga nitong kumanta pero yung kanta ayaw naman sa kaibigan niya. Are you okay? Tanong ng ama sa kanya pagpasok na pagpasok niya. Tumayo rin ito at hinalikan siya sa noo. Sinipat pa nito ang kabuuan niya. Alam kasi nito ang mga nangyari sa kanya kani-kanina lang. Pasimple niya kasi itong tinawagan habang kinakausap ni Joshua mga armadong lalaki. Sinabi niya magkakaroon ng madugong labanan. Kapag nagpahayag siya ng ganoon, alam na ng mga ito kung ano ang mga hakbang na dapat gawin. Ang linisin ng area ng pinangyarihan para walang makaalam at para hindi na makarating sa mga kapulisan ang mga nangyari. Kung ordinaryong tao ang gumawa noon, malamang kanina pa iyon ibinalita. Wala din namang CCTV sa nasabing lugar at kung meron man, sa Ethan na ang bahala doon. Tumango siya sa ama at tipid ng ngumiti. Yes, Dad. I'm fine. Tugon niya sa ama. Masamang damo yan dito, kaya hindi basta-basta mamamatay ang anak niyo. Sabat ni Ethan sa usapan nila ng kanyang ama. Ang pangit ng mukha ni Ethan habang nagsasalita ito. Kaya naman dumampot siya ng papel sa ibabaw ng desk at nilamukos iyon. Pagkatapos ay binato niya ito sa muka bago siya ulit humarap sa kanyang ama. May mga nakalap ka na bang impormasyon, Daphne? Tanong ng kanyang ama na ang tinutukoy ay ang pagkamatay ng mga magulang ni Joshua. Nakilala mo ba ang mga lalaki na kasagupa mo? Hindi ko nakilala, Dad. At wala akong ideya pero aalamin ko yun sa mga susunod na araw. Umupo siya sa upuan nakaharap ng ama at pagkatapos ay tumitig siya sa mga mata nito. Sa tingin ko, Dad, ang pumatay sa mga magulang ni Joshua ay malapit lang sa pamilya nila. Biruin mo, sumalpok lang naman daw mag-asawa sa isang maliit na puno pero dumugo ang ulo ng mga ito. Umiling-iling pa siya. Ang piyat ng puno, Dad. Kahit nga siguro sumalpok ako doon, hindi mala ako mahihilo eh. Tapos yung mag-asawa na matay habang duguan? Imposible talaga. Saan mo narinig iyan? Seryosong tanong nito. Usap-usapan sa binat. Bata lang ang maniniwala na yun ang kinamatay na mag-asawa. Sa tingin ko kasi pinukpok nila sa ulo ang mga ito. Maniniwala pa ako kung sumalpok sa pader mga iyon eh. Tapos hanggang ngayon, hindi umuusad ang kaso. Kalokohan. Tumango naman ang ama. Ganun din ang paniniwala ko, anak. Pagsang-ayon ng ama. Teka, malalim ba yung sugat mo? Tanong nito pagkuwan. Kanina pa sila nag-uusap pero ngayon lang siya nito tinanong kung malalim ba ang sugat niya. Pabayang ama talaga. Taplis lang naman ang tinamon niya kaya malayo yun sa bituka. Ayos lang ako, Dad. Malayo po ito sa bituka. Taplis lang na... Napahinto siya sa pagsalita dahil napatingin siya kay Ethan. Feel na feel kasi nitong pag-strum sa hawak nitong gitara. Kanina mahina ang pagkalabit nito sa gitara, ngayon napakalakas na at sinabayan pa nito ng pagkanta. Alam na ngang may nag-uusap, saka naman ito nilakasan ng boses. Ang sakit sa tenga. Ninampot niya ang mga papeles na nakapatong sa desk ng kanyang ama at tinampas niya ito sa muka. Ang ingay mo naman, Ethan. Anong kagaguhan na naman ba yung pinapauso mo? Para ka talagang may saltik. Ang sakit sa tenga ng pinaggagawa mo. Binalingan siya nito habang masama ang tingin. What the heck, Queen? Ano na naman bang problema mo? Angal nito sa kanya habang hawak-hawak nito ang mukhang hinampas niya ng mga papeles. Lahat na lang ba ng gusto ko pipigilan mo? Inilapag nito ang gitara sa hig. Ang ingay mo kasi. Alam na nga may nag-uusap eh. Bakit hindi ka muna umuwi sa bahay mo? Doon ka muna mag-ingay, Ethan. Seryoso ako ngayon. Nag-uusap kami na maayos tungkol sa kaso. Bali wala niyang pahayag kay Ethan na ngayon ay masama na ang tingin sa kanya. Lumabas ka muna. Ang pangit mo mag-gitara. Ang sakit sa tenga. Kapag hindi ka lumabas, sisirain ko yan. Sumimangot ito. Oo na. Palibhasa kasi wala kang alam kahit isa. Hindi niya pinansin ang paghihimutok nito dahil binalingan niya na ulit ang kanyang ama. You know what, Dad? Kanina, sinabi ng mga lalaki na ako daw ang kailangan nila kaya daw sumama na lang ako ng matuwasay. Ang ibig sabihin nun, hindi si Joshua ang kailangan nila kundi ako. Sa Ethan naman ay mataman lang nakikinig sa sinasabi niya. Baka kasi may ginawa ka na naman na kalukuhan. Kilala kita kaya hindi malabong mangyari iyon. Anong connect? Inarapan niya ito. Ethan, magseryoso ka nga muna. Nakikita mong seryoso ako, di ba? Sita niya sa kaibigan. Bukas na lang tayo magbiruan.
Sa ngayon, magseryoso muna tayo. Umismi dito. Mukhang diskumpiyado sa naging pahayag niya. I don't believe you. Wala kang ang ginoon tama eh. Sa 10 sinabi mo, isa lang ang tama. Kawawa naman si Villana. Imbis na protektahan mo, mukhang ikaw pa yata magiging dahilan ng pagkamatay ng tao eh. Nagtataka siyang napatingin dito. Wala kang maitatago sa akin, Queen. Natamaan siya sa sinabi ng kaibigan niya. Lumayas ka nga muna. Sa 1 taon ka na bumalik. Asit niya rito kunwari. Nang akmang aalis ng kaibigan niya ay tinanong niya ito. Saan ka pupunta, Ethan? Tumaas sa mga kilay nito. Lalabas, malamang. Palabas ako, di ba? Piloso po nitong sagot sa kanya. Minsan, gusto niya itong itumba. Masyado na kasi itong maraming nalalaman eh. Mamaya ka na lumabas. Linisin mo muna itong sugat ko. Turo niya sa braso niyang nadaplasan ng bala. Maligo ka na lang para malilisan yan. Sakto yan dahil mukha namang hindi ka pa naliligo. Pahayag nito at pagkatapos ay walang babalang lumabas ng study room. Nagkatingin na lang silang dalawa ng daddy niya at sabay na napailing. Pagkatapos ay itinuloy na nila ang naudlot nilang pinag-uusapan. Nakaisip sila ng plano kung paano nila mahuhuli kaagad ang salarin. Dahil sa mga nasaksihan ni Joshua, hindi muna siya pumasok ng 1 linggo sa Vinet. Sinabihan niya ang kuya niya na ito na muna ang bahala sa lahat. Siguradong nagtataka na ang mga empleyado niya dahil hindi naman talaga niya gawain ang lumiban sa trabaho. Hindi rin siya umuwi sa bahay nila bagkus ay nanatili muna siya sa condo unit nito. Alam niya nag-aalala na ang kuya niya pero sinabihan niya itong maayos naman ang kalagayan niya at gusto niya lang na mapag-isa. 1 linggo na siya nagkukulong dahil pakiramdam niya, bibigay na ang utak niya. Gusto niya muna ipahinga ang isip niya, ang puso niya at pati na rin ang katawan niya. Gusto niya sanang kamustahin si Daphne, kaya lang baka malasin na naman siya kaya pinigilan niya ang sarili. Balak niyang bigyan na lang ito ng pera para magpakalayo-layo ito at magbagong buhay. Yun ay kung magbabagong buhay nga ito at kung may balak nga itong magbago. Maraming tanong ang pumapasok sa isipan niya pero ni isa sa mga iyon ay hindi niya alam ang sagot. Paanong natalo ni Daphne ang mga kalalakihan ng ganoon lang kadali? At bakit hindi man lang ibinalita ang mga nangyari? Imposible naman na walang makakapansin sa mga lalaking nakahandusay sa sahig habang wala na itong mga buhay. At saka bakit parang sanay na sanay itong pumatay? Siguro maraming kaso ang babaeng iyon. Baka mamaya magulat na lang siya na lahat ng taong ginawa nito ng masama ay bigla na lang sumugod sa binat ng sabay-sabay. Hindi siya naniniwalang dating doktor si Daphne. Mas lamang ang paniniwala niya na isang manggagancho ang babaeng iyon kaya gusto itong makuha ng mga kalalakihan para paghigantihan. Mukha pa lang ng babaeng iyon mukhang hindi talaga gagawa ng mabuti. Sinayang lang ang ganda. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya magkukulong. Yung 2 niyang baliw na kaibigan, oras-oras siyang tinatawagan at pinapaalalahanan na huwag na huwag daw siyang magpapatiwakal. Hindi pa naman siya baliw para tapusin niya ang buhay niya. Magulo lang ang isip niya pero wala siyang balak na magpakamatay. Napabalik lang sa kasalukuyan ang naglalakbay niyang diwa nang biglang tumunog ang doorbell. Alam niyang ang 2 baliw ang nasa labas dahil tumawag ito kanina na malapit na raw ito sa condo unit niya. Matutuwa raw siya sa pagdalaw ng mga ito dahil may mga pasalubong daw na dala-dala ang 2. Siguradong titingnan lang ng 2 tanga kung buhay pa siya dahil 1 linggo na siyang hindi nagpapakita. Napilitan siyang tumayo para pagbuksan ng mga ito ng pintuan. Hey bro, kumusta ka na? Masayang bati sa kanya ni Nick pagkabukas niya ng pintuan. Nakangiti pa ang gago habang iniaabot nito sa kanya ang dala-dala nitong bulaklak. Akala siguro nito'y natutuwa siya. Langya, bulaklak na para sa mga patay ang dala-dala nito at hindi para sa buhay. At dahil mukhang nangangalay na si Nick, kaagad naman niyang kinuha ang mga bulaklak sa kamay nito. At walang pagdadalawang isip na inihampas niya iyon sa pagmumukha nito hanggang sa tangkay na lang ang natira. Napanguwi ito sa ginawa niya. Salamat sa bulaklak, Nick. Natouch ko masyado. Ang ganda ng 2 mga bulaklak. Nagustuhan ko ng husto. Malamig niyang wika rito at pagkatapos inihagas niya sa mukha nito ang mga tangkay. Buhay pa siya pero ang gagong ito'y pinapatay na siya. Sa Vince naman ay may bitbit na naman na isang basket na puno ng prutas. Kapag nagsara mga tindahan ng prutas, siguradong matitigo kaagad ito. Wala bang tubig dito sa condo unit mo, dude? Yun kaagad ang bungad na tanong sa kanya ni Vince na labis niyang ipinagtaka. Mukhang hindi ka na naliligo, Joshua. Tingnan mo nga yung sarili mo, oh. Ulit-ulit itong pinasadahan ang kabuuan niya. Parang ang dami mong libag. Kailan ka pa naging ganyan? Hindi ka na talaga namin kilala.
Salip na kumustahin siya, yun kaagad ang bungad nito dahilan para uminit ang ulo niya. Anong akala nito hindi siya naliligo? Aaminin niyang hindi siya nakakapag-ahit pero ang hindi maligo, malabong mangyari iyon. Agad niyang tinalikuran ang dalawa at pasalampak siyang umupo sa sofa. Nick, ikuha mo nga ng malinis na damit si Joshua. Utos ni Vince kay Nick habang nakasunod sa kanya. Mukhang 1 linggo nang walang ligo itong kaibigan natin. Ang itim na ni Joshua, bro. Dati, ang gwapo ng kaibigan natin ngayon. Mas gwapo na yung namamalimos doon sa lansangan. Saad naman ni Nick na ngayon ay nakaupo na sa harapan niya at diretso pang nakatingin sa mga mata niya. Para kang ulik ba, Joshua? Kahindik-hindik na yung itsura mo. What the hell? Kapag si Vince talaga nagsalita, umiinit kaagad ang bumbunan niya. Hindi ka na nga yata nagsisipilyo eh. Oh my goodness. Sumasakit ang ulo ko sa'yo. May nalalaman pang pahilot-hilot sa sentido nito. Sarap sikmuraan. Nakita niyo naman siguro na maayos ang kalagayan ko. Walang sakit at tumihinga pa. Pwede na kayong umalis dahil matutulog na ako. Malamig niyan saad sa dalawa. Ano akala niyo? Natutuwa ako sa mga mukha niyo? Yung mga mukha niyo nakakaasar talaga kahit kailan. Parang walang narinig ang dalawa dahil pareho itong tumayo at nagtungo sa kusina. Magbabalat ako ng mansanas, Nick. Narinig niyan sabi ni Vince habang papalayo. Ang payat na ng kaibigan natin. Kawawa naman. Bigyan muna natin siya ngayon ang dala natin prutas kahit ngayon lang. Samahan na kita, bro. Lumayo muna tayo kay Joshua. Habang tumatagal, palala na ng palala ang kaibigan natin. Mahirap talaga kapag may bisyo. Napapariwara ang buhay. Wika naman ni Nick na halatang pinaparinggan siya. Pagbalik ng dalawa, todong ngiti ito sa kanya na parang mga natatay ang itsura. Sabay pang umupo sa harapan niya ang dalawa at tumitig sa mukha niya. Hindi pa ito nakontento dahil umusog pa ito hanggang sa halos maduling na siya dahil sa sobrang lapit ng mukha ng mga gago. Joshua, seryosong tawag ni Nick sa kanya. Seriously bro, ano nangyayari sa'yo? Oo nga. Segunda naman ni Vince. Napapansin namin nakakaiba yung mga ikinikilos mo nitong mga nakaraang linggo. Dude, ang bilis mo magula tapos ngayon naman mukhang 1 linggo ka nang hindi naliligo. Tumatanda kang paurong sa totoo lang. Seryosong seryoso ang dalawa. Akala mo talaga may malasakit eh. Sa kaloob-looban ng dalawa, halata naman na pinagtatawanan siya kanina pa. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo, Joshua? Tanong ni Nick sa kanya. Umawak pa ang mga ito sa magkabila niyang balikat. Parang hindi ka na natutulog at mukhang hindi ka na rin naliligo. Masyadong maraming drama sa buhay ang dalawa. Pinitik naman ni Vince ang tenga nito. Kaya nga hindi siya naliligo kasi wala siyang tulog. Ganun talaga yun, dude. Mismit siya at bahagya niya itinulak ang dalawa. Ang lapit na kasi ng mga mukha nito. Bakit kayo apektado? Ano naman kung hindi ako maligo? Anong pakaalam nyo? Kanina ko pa kayo pinapalayas pero ayaw nyo naman magsilayas, diba? Kahit may sakit siya, naliligo pa rin siya. Hindi na baling mawalan siya ng kuryente, huwag lang mawalan ng tubig dahil hindi niya kayang hindi maligo na isang araw. Kaya paanong masasabi ng dalawang ito na hindi siya naliligo? May pakialam kami kasi mga kaibigan mo kami, Joshua. Pahayag ni Vince na medyo may kalakasan ng boses. Ang lapit-lapit lang naman niya. Kung makapagsalita ito, akala mo bingi ang kausap. Simula pagkabata, magkakasama na tayong 3. Sa hirap at sa ginhawa, sa kalungkutan at sa kasiyahan. Ikaw, ako, tayo, lalaban tayo. Hindi tayo magpapadaig sa problema. Nandito lang ka. Bago pa man matapos ni Vince sa mga sasabihin pa sana nito ay hinampas niya na ito ng throw pillow sa muka. Gago ka. Nagdrama ka na naman. Ang dami mo naman sinasabing walang iya ka. Mukhang ikaw hindi kumakain at hindi naliligo. Ano bang ipinaglalaban mo? Ang ingay mo na naman. Anya rito habang hinahampas sa mukha nito. May nalalaman ka pang lalaban tayo? Anong lalabanan mo? At kung may lalabanan ka man, mag-isa ka na lang at huwag mo na akong idamay. Nababaliw ka na. Napahagalpak naman ang tawa si Nick at kalaunan ay lumayo na sa kanya. Yan kasi, kanina ka pa kasi maraming sinasabi eh. May nalalaman ka pa lalaban tayo. Ano bang lalabanan ni Joshua? Sa tingin ko ayos lang naman siya. Gwapo pa rin naman ang kaibigan natin. Para nga mas lalong lumakas ang dating niya eh. Samantalang kanina, sinabihan siya nito na mas gwapo pa raw ang namamalimos sa lansangan kaysa sa kanya. Balimbing talaga. Bigla na lang sumulpot si Daphne sa harapan ng mga kaibigan ni Joshua. Hi guys! Kumusta na? Nakangiti niyang bati sa mga kaibigan ni Joshua. Pinuntahan niyo ba si Joshua? At dahil hindi inaasahan ng dalawa ang biglaang pagsulpot niya kaya nagulat ito at bahagya pang napasigaw. Magkapanabay na napamura ang dalawa.
Medyo madilim na rin kasi kaya akala siguro ng dalawa ay isa siyang aswang. Ang ingay niyo naman, ako lang to. Balewala niyang pahayag at hindi niya pinansin ang takot na mababaka sa mukha ng dalawa. Mga nerbyoso. Nagtago kasi siya sa poste tapos patalon pa siyang sumulpot. Kaya hayun, nagulat ang dalawa. Kagaya na inaasahan niya. Sunundan niya kasi ang mga ito dahil gusto niyang malaman ang kalagayan ni Joshua. Alam niya naman na nasa mabuting kalagayan ang lalaking iyon dahil lagi nakabantay si Ethan sa tuwing nasa trabaho siya. Araw-araw sinasabi sa kanya ni Ethan na hindi raw lumalabas si Joshua sa condo unit nito. Kaya naman naisipan niyang dalawin ito ngayon para kumustahin at humingi na rin ng tawad. Lahat ng empleyado sa Binat ay nagtataka na rin dahil sa hindi nito pagpaparamdam. Hindi naman daw kasi nito ugali na umabsent talaga sa trabaho. Ayon kay Ate Rosie, 1 linggo na ang nakalipas simula nang masaksihan nito ang pakikipaglaban niya. Alangan naman na hanggang ngayon nanginginig pa rin ang lalaking iyon. Hindi marunong mag-move on. Ang ikinakatakot niya ay baka may phobia na si Joshua. Kaya nga gusto niya na munang itanong sa dalawang itlog na nasa harapan niya ngayon kung maayos lang ba ang kalagayan ni Viliana. Kung gusto niyang puntahan si Joshua, magagawa niya naman iyon ng walang kahirap-hirap. Kaya lang base sa huling araw na magkasama sila, nanginginig ang lalaking iyon kaya hinahayaan niya na muna. Sa ngayon, sa dalawang kaibigan na lang muna ni Joshua siya kukuha ng impormasyon. Hi, ikaw lang pala yan. Alanganing bati ng isa sa mga kaibigan ni Joshua na ang pangalan ay Vince. Alam na kasi niya ang mga pangalan nito dahil sinabi sa kanya ni Ate Rosie. Vince at Nick, ang mga childhood friend ni Joshua na sobrang gwapo. Yun nga lang ay mga nerbiyoso. Hello, bati naman ng isa na ang pangalan ay Nick. Akala mo'y naghihingalo na dahil sa hina ng boss nito. We're going home. Please, let us go dahil marami pa kaming gagawin. Para itong mga tanga dahil wala pa man siyang ginagawa parang gusto na kaagad kumaripas ng takbo ang dalawa. Nadala na siguro ito nung minsan na magbaliw-baliwan siya sa loob ng opisina ni Joshua. Mukhang mauulit na naman yata ngayon ang mga nangyari kung hindi siya pagbibigyan ng dalawa. Inirapan niya ang dalawa at pinamewangan. May problema ba kayo sa akin? Bakit pakiramdam ko ay natatakot kayo? May nagawa ba ako? Ha? Marami lang talaga kami gagawin. Mabilis na sagot ni Nick. Wala kaming problema sa'yo. Ang totoo niyan, gusto ko talaga namin maging kaibigan. Nahihiya lang kami lumapit sa'yo. Pahayag naman ni Vince at tumingin pa ito kay Nick kaya kitang-kita niya kung paano nito pinandilatan ng mata ang huli. Diba dude? Gusto natin siya maging kaibigan? Oo. Mas masaya. Ani naman ni Nick na halatang napipilitan lang. Kabaligtaran kasi ang nakikita niyang emosyon sa sinasabi nito ngayon. Ay, parang si Joshua din ang dalawang ito. Hindi siya kumbinsido na gusto siyang maging kaibigan ng dalawa. Sa nakikita niya ngayon para itong mga nakakita ng multo. Paano niyo mapapatunayan sa akin na gusto niyo nga talaga ako maging kaibigan? Panurubok niya sa dalawa. Nagkatinginan pa ito na parang nag-uusap sa pamamagitan ng mga mata. Sabi na nga ba, plastic ang dalawang ito, mapagkunwari. Hoy! Panggugulat niya sa mga ito. Sabay pa itong napapitlag at parehong napahawak ang mga ito sa dibdib. Ang tagal niyo sumagot? Simple lang naman ang tanong ko Ano? Ano nga ba? Pahiramin ka namin ng pera? Tapos bahala ka na kung kailan mo babayaran? Sagot ni Vince sa patanong na tono. Oo, ganun nga. Pera, tama. Sagot naman ni Nick na halatang hindi rin sigurado sa mga pinagsasasabi nito. Pwede kang lumapit sa amin anytime. Kapag may problema ka financially, huwag kang magdalawang isip na lumapit sa amin. Ano akala niyo sa akin mukhang pera? Taas kilay niyang tanong sa dalawa. Siyempre hindi. Mabilis na sagot ni Nick. Hindi sumagi sa isip namin yan. Tinuro pa siya ni Vince. Ikaw, mukhang pera? Hindi ganun ang tingin namin sa'yo. Alam namin na hindi ka ganun. Tumangutango naman siya at pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Gusto ko sanang samahan niyo ako kay Joshua. Gusto ko kasi siyang kamustahin. 1 linggo na kasing nakakalipas pero hindi pa rin siya pumapasok. Nag-aalala na talaga kasi ako. Napanganga ang dalawa sa naging pahayag niya. Bakit nga ba naman niya ako kumustahin si Joshua? Hindi naman sila close at saksi rin ang dalawang lalaki na nasa harapan niya ngayon kung paano sila magbangayan ni Joshua. Samahan niyo ako kay Joshua. May sasabihin lang ako sa kanya. Pamimilit niya sa dalawa. Mabait na ako kaya wala akong gagawing masama sa kanya. Sabay pang umiling ang dalawa. Mukhang may hirapan yata siyang pakiusapan ng mga ito. Bakit ba ayaw ng mga ito na maniwala sa kanya?
Sincero naman siya. Kapag sinamahan kasi siya ng dalawa, hindi gaanong matatakot si Joshua sa kanya. Uwang-uwa na kasi siya sa lalaking iyon. Baka mamaya hindi lang ito manginig kapag nakita siya dahil baka matuluyan na talaga ito. Saglit lang tayo, tapos uuwi na rin ako. May pasok pa kasi ako bukas. Hingi na rin ako ng sorry. Pagpapatuloy niya. Sa totoo lang, nag-uumpisa ng uminit ang ulo niya dahil kanina pa umiiling ang mga kaharap niya. Seryoso naman talaga siya. Ang mga sinasabi niya ngayon ay totoong laman talaga ng puso niya. Pakaramdam niya kasi napasobra na siya kay Joshua. Nang minsan ngang marinig niya itong sinabihan siya namang kukulam ay hinayaan niya na lang at hindi niya na ito pinatulan pa. Pinipilit niya naman na talagang maging mabait kaso yung iba ayaw maniwala kahit sa Ethan. Lahat ng tao nagbabago. Huwag kayong judgmental dyan. Hindi porket may ginawang kalukuhan, nagdodroga na kaagad. O ganun. Hindi pwede. Wala. Tulog. Umalis. Natatarantang sagot ni Vince sa kanya kaya tinignan niya ito ng masama. Actually, hindi siya tulog. Umalis lang talaga siya. Pahayag naman ni Nick na halatang nagsisinungaling dahil magkaiba ang pahayag ng mga ito. Ngumisi siya sa dalawa. Sasamahin niyo ba ako? O papatayin ko kayong dalawa? May dala na ako manika rito. Karayom na lang ang kulang.